I want to focus, syempre, aside sa tourist spots doon sa may Cebu na hindi ko pa napuntahan, is yung pagkain. Siguro mga around 9 p.m. Magja-jogging ako sa labas. Naka 6 kilometers ako tonight, which is not bad. So, Meron akong dalawang polo shirts. Ito yung papunta ko ng Cebu. Tapos, itong color blue naman, ito yung gagamitin ko kapag mag-church ako on Sunday. So, samahan nyo ako sa very first travel journey ko. So, actually tomorrow siya. Solo traveler ako. So, excited na ako kasi may experience ko na rin mag-travel alone. Mag-solo travel ako for the very first time. Starting tomorrow until Sunday. So, 27 until 30th of November yon sa Cebu. So, first time ko mag-solo travel. Actually, nanggaling na rin ako sa Cebu before. Pero that's way back 2019 if hindi ako nagkakamali. Tapos, tomorrow yon. So, meron akong pasok mamaya 11 p.m. So, right now, 5 p.m. So, galing ako sa labas at kakaligo ko lang din. Nagpagupit na lang din ako. Ayan. Ayan. So, hindi ko alam kung bagay yung gupit ko. So, masyado yatang maikli. Pero okay lang naman. So, bumili lang ako ng konting pagkain for tomorrow for breakfast. Tapos, bumili rin ako ng mga konting mga gamit na gagamitin ko. Like yung toothpaste, sabon. So, ayan. Para prepared na for tomorrow. Tapos, ngayon, mag-aayos ako ng gamit. Alam niyo yan, para bukas hindi naman na ako mangangarag sa pag-prepare ng gamit ko. Tsaka para maiwasan na rin na meron akong makalimutan. And then, siguro mga around 9 p.m. Magja-jogging ako sa labas kasi I just want to feel good. So, kapag meron kasing physical activity, parang mas nagiging okay ako. Both physically and mentally. So, prior sa work, ayun. So, after ng work, so makakapagpahinga pa naman ako kasi bukas, yung flight ko, 3 p.m. pa naman. So, i-update ko kayo bukas kung anong magiging ganap. Wala pa akong itinerary, kinakabahan ako. Kasi, ayun nga, first time ko mag-solo travel. As in, every decision is manggagaling talaga sa akin. So, wala pa akong itinerary. So, tomorrow siguro gagawin ko siya habang nasa airport naghihintay ng flight kasi siguro alis ako mga 11 a.m. So, 1 or 2 hours yung biyahe. So, nandun na ako mga around 1 p.m. So, gagawa ko na itinerary ng mabilisan. Although, meron naman na akong mga hotels na nabook. So, hindi ko lang sure kung pupunta akong bandang south ng Cebu. Kasi ayun yung hindi ko napuntahan last time. So, yung pumunta ako nung 2019, kasama ko yung mga ka-workmates ko, mga friends ko. So, bandang north lang kami ng Cebu. Tapos, nag-Bohol din kami. Tapos, balik sa Cebu. So, although hindi naman namin nalibot lahat, pero I think there's a lot more na pwedeng maikutan or malibutan doon sa may Cebu. Pero I want to focus, syempre, aside sa tourist spots doon sa may Cebu na hindi ko pa napuntahan, is yung pagkain. So, namimiss kong kumain ng lechon kasi hindi ko maalala kung kailan ako last na kumain na Cebu lechon kasi ayun yung specialty nila, of course. Kailangan natin matikman yung iba't ibang places ng Cebu lechon na available. So, ayun. So, I think yun lang. And then, mag-aayos na muna ako ng gamit. Ayan. So, yan, ayos na tayo ng gamit. So, 27, 28, 29, 30, 4 days and then 3 nights ako doon. So, I have to make sure na kumpleto dapat yung gamit ko. I'll double check lang kasi naglagay lang talaga ako ng mga damit dito sa bag ko. Pero hindi ko pa talaga siya totally naayos. Pero double check ko lang kung enough yung nilagay ko dito na mga kasuotan or mga damit. Ayan. Pakalalim, di ba? Ayan. Tapos, ayun. Paano ba to? Kailangan kong ilagay dito para makapag-ayos ako ng gamit. Ayan. So, paano ba kayo nag-ayos ng gamit? Talaga bang pinag-ano nyo ba? Kumbaga, kunyari sa day 1, meron ng mag-partner na damit kayong gagamitin. So, ako parang visualize ko lang sa isipan ko na ito yung gagamitin ko for the day 1, day 2, day 3. So, parang ganun lang. Just to make sure na hindi rin ako kakapusin sa mga damit na dadalin ko. So, make sure na merong enough underwears. Yan. So, 27, 28, 29, 30. So, 4 days yon. So, siguro maglagay tayo ng extrang isa. So, ganito yung mga underwear ko. Para siyang boxer brief. Hindi ko alam kung tama yung exact term. So, ganito. Kasi mas comfortable ako na ganito yung gamit ko. So, kapag nasa hotel ako, hindi na ako nag-shorts. So, ganito na lang.
Yeah. Tapos, kailangan ko lang ng 2 shorts. Kulang yata ako. So, magdagdag na lang tayo. So, ayan. So, usually talaga, ayan, kung napapansin nyo, magkatulad yung damit. Pero, minsan kasi, binibili ko yung 2 magkaibang sizes. So, ito medium yung suot ko, tapos ito naman large. Sa Uniqlo ko siya binili. So, one of my favorites t-shirt na ginagamit ko na plain, itong kulay green na to. So, same with color blue. So, ayun. Gamit na gamit ko yung mga yan kapag lumalabas ako. So, meron tayong t-shirt for 27, 28, tapos 29, kulang 30. Ito, pwede na to sa pang 30. Ayan. So, ito na yung mga pang-alis na gagamitin ko. Tapos, meron ako ditong extra t-shirt. Actually, parang marami nga to, no? So, meron ako rito extra t-shirts. Pang ano ko naman to? Pang tulog or pang bahay. Ayan, kapag nasa hotel lang. So, 2. Enough na yun. Basta importante, meron akong pang-alis. So, ayan. Meron akong 2 polo shirts. Ito yung papunta ko ng Cebu. Tapos, itong color blue naman, ito yung gagamitin ko kapag mag-church ako on Sunday. Ayan. So, magvi-visit ako sa CCF Cebu. Ayan, sinearch ko na sa internet. Nasa Mandaue area yung CCF Cebu. So, ito yung gagamitin ko. So, syempre kailangan naka-pants din. Tapos, magdadala ako ng 2 jackets. By the way, nag-rent pala ako ng car. So, 3 days. Nirent kong car. So, nasa 1,300 per day. So, 24 hours. Per 24 hours, 1,300. Which is not bad. Kasi majority na nakita ko doon is 1,500 pesos. So, tipid na rin. Tapos, i-deliver yon and then ipipick up sa Cebu Airport na para hindi na ako ma-hassle. So, may additional na 250 pesos each lang. So, kaysa naman na i-deliver ko pa dun sa mismong location ng pinagrentahan ko tapos mag-grab ako papuntang airport. Mas hassle at mas magastos. So, ayun. I think enough na yung mga number of t-shirts ko. Ayan. So, number of underwears. Ayan, meron pa ako dito. So, ayan. Puro boxer briefs talaga. So, favorite kong gamitin. Sobrang comfortable niya. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Actually, 6 nga to. Pero, just to make sure na hindi ako magkukulang, meron akong extra. Tapos, towel and then handkerchief. So, ayun. Tapos, meron akong pang-run if ever na mag-jogging ako doon. So, nagdala na rin ako. Ayan. Tapos, jacket. So, meron akong pantimbang kasi backpacker nga lang ako. Tapos, 7 kilograms. As much as possible, I'll try my best na hindi sumobra ng 7 kilograms. Kasi syempre baka, alam nyo na, baka maharang tayo. Although, I think hindi naman sila sobrang strict kapag dating sa mga backpacker. Hindi naman na ata nila wini-weigh yun. Pero just to make sure lang. So, kailangan, as much as possible, nasa around 7 kilograms lang. Tapos, susuotin ko na lang to. Suotin ko tong kulay blue. Tapos, suotin ko na rin tong jacket para makabawas sa weight. Ayan. Tapos, yung shorts, magpapangloob na rin ako ng shorts. Ayan, para bawas sa weight na rin. Kasi, aside from this naman, may mga iba pa akong mga dadalhin. Ayan. So, okay na to. Okay na yung mga pamalit ko. Lagay ko na lang dito. Nag-iisipan ko magdadala ako ng laptop kasi alam nyo naman, parang as a virtual assistant, ang buhay natin ay nasa laptop. Pero hindi naman ako mag-work doon, obviously. Pero iniisip ko kasi mag same day edit ng iba vlog ko para, alam nyo yun, para ma-upload ko siya agad. Kasi baka tamarin na naman ako kapag masyadong matagal. Tapos nagdala ako ng isang medyas. Ito yung pantulog ko para hindi ako masyadong lamigin. And yung medyas para sa pang-run ko. And then ito na rin yung gagamitin kong medyas. Kapag papunta pabalik, pang-run, bahala na sila. Ayan. Tapos dito naman yung laman ng wash bag ko. Ayan, meron akong cotton buds, sabon. Nabili ko to sa Shopee. Parang very convenient siya. Kasi before,
Kasi before wala akong ganito. Tapos, nilalagay ko lang siya sa plastic and nababasa-basa yung plastic. Tapos, ang gulo-gulo niya kahit nasa loob siya ng wash bag, parang nababasa yung ibang mga laman. So ito, mas organized siya. At the same time, pwede mong punasan if ever after mo maligo. So, hindi mababasa yung mga ibang items na nandito sa may wash bag mo. Ayan. Binili ko rin to sa Shopee. Ayan. Itong wash bag na to. Deodorant. So, chinek ko sa online to double check. Dapat less than 100 ml yung laman ng kada container if ever may dala kang liquid pag sa mga hand carry. Ayan. So, meron akong biniling deodorant na 25 ml lang to. Tapos, meron akong alcohol na 75 ml. Tapos, gel. Tapos, lip balm. Meron din akong petroleum gel in case super mag-dry ng balat ko. Ayan, nail cutter. Tapos, ayan, meron akong ball pens dito. Awan ko, magamit ko bang ball pen? Tapos, meron ako dito, parang cologne. Meron akong pabango. So, binili ko lang din to sa Shopee, itong container na to para pocket friendly. Ayan. Tapos, panghilamos and yung aking wax. So, either wax or gel talaga yung ginagamit ko. Ayun. So, ito lang yung laman ng wash bag ko. And then, ayan. I think okay na to. Tapos, magdadala rin pala ako ng selfie stick. Ayan, in case. Kasi, syempre, solo travel lang ako. So, meron na rin siyang remote. Ayun. Bagong bili to sa Shopee. Ayan. Nandito pa iba kong mga gamit. Pero, hindi ko naman to lahat gadalhin, di ba? Meron akong toothbrush, tissue, tapos yung pang-weigh ko. Siyempre, wag nyo rin kakalimutan yung power bank. Ayan. Tapos, try kong i-weigh tong bag ko. Kung ilang kilo na siya. Tignan natin. Uy, ang galing! So, it's 4.19 kilograms. So, may 3 kilograms pa ako na excess. So, ayan. Dadaling ko na lang to. Dadaling ko na lang tong tote bag na to. Ayan. Tapos, dito ko ilalagay yung selfie stick ko, yung toothbrush ko. Hindi ko alam, parang masyadong malaki tong container ko for my toothbrush. Pero at least, nakaseparate siya. Tapos, itong tissue, power bank. Daling ko na rin itong pang timbang ko. Just to make sure if ever na may bibilin ako doon. Pero wala naman akong balak na magbili-bili doon. So, yun lang. So, I'm so excited for tomorrow. So, pero try nga natin tong i-weigh. Tong laptop na to, if ever. Kasi di ba may extra pa akong 3 kilograms. Alam ko naman na isa lang yung luggage na kailangan. Pero nag-a-allow naman sila ng Ayan, 2.5 kilograms. So, pwede ko pa i-transfer yung iba dito. Ayun. So, saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang yung madadala ko. Nasa around 7 kilograms pa rin naman siya. So, ayun. I'm so excited, guys. Samahan niyo ako bukas at sana panoorin niyo yung vlog ko. Kasi Naka 6 kilometers ako tonight, which is not bad. So, check natin yung pacing natin. Record natin dito. So, nandito sa may workout records. Ayan. So, yung pinakataas, 6 kilometers. So, 6 kilometers, yung duration is 36 minutes and 49 seconds. Tapos, average pace natin, 6 per kilometer, which is not bad. So, yung goal ko sana is less than 6 every kilometer. Pero okay na din, not bad. Grabe, sobrang pawis na pawis ako. So, very, parang feels so good talaga kapag nag-run ka or after run. So, kaya para as much as possible, I'd like to run almost every day kasi nakaka-relax siya after, and then mentally parang nag-stimulate talaga. So, konting pahinga muna, and then maya-maya siguro mga after 5 or 10 minutes sprinting naman, like 200 or 300 meter dash, or hindi ko alam kung gaano, ilang meters yung haba nito, pero I think nasa between 200 to 400. So, record ko naman siya through Strava. Ayan.